Okay, good morning guys. Time check is 9:40 AM. Andito pa rin tayo sa may Lopez, Quezon. So paalis na tayo dito guys. Umuulan na naman. Anli-ulan pala dito. So ayun guys, ang biyahe natin ngayon is pupuntahan natin ang magiging pinakamahabang sea crossing bridge dito sa may Calabarzon. Ayan, yan ang Roma Point Bridge. Meron itong haba na 1.7 kilometers. So sama pa natin si Jeric, syempre. Dalawa na lang kami. Subukan namin kayong ilibot dito sa may Quezon Province. Wala akong masyadong alam dito guys, so bahala na si Jeric sa atin. At syempre, dodocument natin yan. Kaya let's go, samahan nyo kami. You got a smile that makes the sun rise. You make it shine. Ayun, so 21 kilometers daw ang layo mula dito sa may Lopez, Quezon. Nasa 15 minutes. Yun, medyo nawala na yung ambon. Woohoo! Sana ganito na lang yung weather. Malamig eh. Bypass pala to. Ayun, hindi namin alam kung ano yung bridge na ginagawa na to guys. Ito yung pakaanan papuntang bypass yan. Bypass. To Manila. Ay grabe. Traffic talaga. Grabe mga traffic dito no par. Kapag pala mag holiday dito, grabe mga traffic. Magpapasko na po kasi. So hindi ko alam kung ma-upload to kung after Pasko na. Ano, baka tapos na yung Pasko. Sana makagawa pa sila ng 100 papuntang Bicol no. May ginagawa silang expressway dito. Maganda yun kung magkakaroon sila ng expressway papuntang Bicol. Malaking ginhawa yun. Oo, sigurado mabilis na yun Parang TPLX no. Ito, kakalawa na daw kami dito. Let's go. This way, Phil Flour Mills. Region 4 Calabarzon, Lopez Hondogua Road. Yun, dito pala yun, Lopez Hondogua Road. Daming puno no. Ayun nga pala, may nakausap kami guys na lokal dito. Sabi matagal pa daw yung matapos yung Roma Point Bridge dahil gawa nung may parang nag-landslide dito. Tapos yung mga materyales na gagamitin dun sa bridge ay nade-delay or hindi makatawid dahil dun sa landslide. Kaya medyo matatagalan pa daw bago matapos yung bridge. Daming niyog Oh, ang ganda para. Oh. Maganda. At maganda para maganda. Yeah, yung araw. Oh, sumikat na araw. Yes, thank you, Haring Araw. Maganda yung maganda. Asfalto pa. Yun, lilim Guys, ito yung sinasabi ni Kuya kanina na lokal na nasira daw yung kalsada dito. Hindi pinapayagan yung mga nag-aakot ng materyales. Ayun. So ito yun. So, yung mga truck na may dala ng materyales, hindi na pwedeng dumaan dyan, no? Kaya pala. Halos wala nang laman yung ilalim ng loop ng kalsada. So pwedeng siyempre kung dadaan yung malaking truck doon na mabigat, may possibility na bumagsak yung kalsada. Yan ang tatak ng Quezon. Orange at saka blue. Ayun daw yung tatak ng Quezon. Ganyan Ay hindi, siya parang kulay ng Philippine flag. Kasi yung iba may yellow Ay walang yellow. Orange pala no. Wala orange. Orange saka blue. Ito may yellow Orange yung parang walang flight ka.
Colorblind yata ako na par. Ayan oh, blue, orange. Orange saka blue, yan daw tatak ng Quezon. Nakalimutan namin anong tawag doon sa ganun eh. Kaya pagdating Barangay ano? Barangay Hondagon. Ay, ito. Dito na tayo sa may Barangay Hondagua. Oo, Hondagua pala guys. Sorry sa mga taga dito. Oo, Calagua, Hondagua. Yun. So papunta tayo ngayon doon sa may Calagua, di ba? Diretso dito sa may Riles. Oo, yan pa. May dito pa rin yung ano. Ayun o, yung sinasakit ko sa Riles yung tinutulak. Oh, dito tinutulak ka dyan? Ayun o, invest na tricycle. Sa Riles sila nakasakay. Ano kaya tawag dyan, no? Parang ang sarap sumakay, no? Ayan siya, oh. Tingnan nyo, may makina siya guys, oh. Tapos meron siyang parang gulong na pwedeng isakay dun sa Riles. Kuya, anong tawag dito sa mga ganito? Skates. Parang tricycle po, no? Pero pang dito lang siya. Ah, tapos may makina nun. Tapos saan po pupunta yan? Papunta Calawag. Meron naman pupunta doon na Lopez Quezon. Wala na po bang ano dito, dumadaan na tren? Buda? Ah, so pag kunwari po, nandyan yung ito, tapos may tren, iaalis pong ganon. Ah, magaan lang po yan. Isang tao kayo lang kayong buhatin. Kaya? Ah, yun. Ang lakas! Ganun lang oh. 120 kilos pala yan, parang isang ano na, malaking tao na. Tapos magkano po binabayad nila dyan, sir? Mula dito hanggang Calawag ay 40 hanggang 50. Ah, mura lang. 40 hanggang 50. Tapos pag arkilen sila 120, 150 depende Kapag private po, no? Depende sa gabi ganun. Oo. Pag gabi, malaki-laki na pag gabi. Ah, bumabiyahe din po kayo kahit gabi? Paano po yun? Wala po siyang ilaw, no? Meron yung flashlight. Meron po yung akin dati yung bus. Ah. Katulad nito, guys, pakita ko. At katulad nito, yung mga grocery sinasakay nila, oh. Ayan yung gulong niya, oh. Di ba mayroon pa po nung tinutulak? Tinutulak ng tao? Wala na. Hindi na uso. May Calawag meron. Sa Calawag po yun. Tawagin. Hindi na po uso yun, no? Makina na ngayon. Yung makina. Ayun, sumalpak na oh. Yan. Ayun yung guys. Sasakay kami. Yan. Para sa siya yung nakalak, yung pinakalak niya. Ngayon, Papaguluhin ko lang pa ng konti para makita natin. kami ni Ego ng ano. Para di sa Galing sa anong makina yan, kuya? Mga makina po ng baba. Bangka? Makina ng bangka. Ito ba yung preno? Paano siya nagpapreno? ilalim. Ah, ito. Goma yan. Ibang klase talaga mga Pinoy, no, par? Galing. Yung Riles, ginawa nilang mode of transportation. May pinapandar ni Kuya. Okay. Yun. Okay na, tapos connected na po. Ah, kaya pala siya. Oh, di ba? Galing. Ayun, sila nga meron din na isa. Anong lugar na po ito? Hondagua. Hondagua, Quezon. Quezon. Dito pala tayo ngayon sa Hondagua, Lopez, Quezon. Hello po kayo. Hello. Oh, ayan na yung tren, Oh, ang lakas. Bakit ko rin pagka pang karga niyang pasahero, tapos yun ay 5 sa lubungan. Bababa yung kakaunti kami hindi. Ah, pag nagsasalubungan. Alam ba nagkasalubong sila? Kung sino yung pinakakonti Konti, naman, siya yung magbababa. bababa. Oh. Marami. Tama naman, tama. Mas mabilis eh. Oo. Kuya, hanggang saan to? Hanggang saan yung tren na to, yung Riles? Tama na yan. Bicol. Hanggang Bicol. Galigaspi. Ha? Manila. Maynila. Ah, Legazpi to Manila itong Riles na to. Katayuman. Itong Tayuman. Ang haba pala. Haba yan. Katayuman yan. Hanggang Tagkawayan lang ang train. Ano po? Hanggang Tagkawayan lang ang train. Ah, hanggang Tagkawayan lang yung tren. Pero ano po yan? Gagawin po yan? Gagawin po ginagawa. Maganda yan. Hanggang doon pa lang po yung nagagawa hanggang Tagkawayan. Hanggang Tagkawayan pa lang tayo nagagawa. Parang tradisyon yan ay kahot. Tinatanong. Hanggang Maynila po yung ginagawa nila niyan. Pinalta na po ng mga Nakaano siya. Meron na rin siya taas. Ah, may taas na. Ah,
Dati kahoy lang yan. Kahoy na... Yung trabiesa yata yung tawag doon. Tama po no, trabiesa. Concrete na ngayon. Wala na yung mga kahoy no. Wala na. Matibay daw yung kahoy na yun eh. Oo, yung sinauna. Kasi yung lolo ko noon nagtatrabaho sa ganyan eh, sa tren. Sabi niya matibay daw. Pag ginamit mo daw pang gatong, matagal bago maubos yung apoy. Ay, oo, totoo. Pwede pa ang gawin pang poste. Ah, pwede gawin pang poste no. Hindi po ba delikado dito yung tren na madaming bahay, madaming mga bata? Kasi ano na po yan, Sanay na no. Sanay. Ayun. Salamat kay Sir. Sir, thank you po ah. Ito, follower natin si Ma'am pala oh. Naka-follow daw sa atin. Followers nyo. Anong pangalan niyo, Ma'am? Gunnar Gonzales. Ayun, shout out po kay Ma'am. Hilig ako mag-follow ay. Ito po. Salamat po, Ma'am ah. Thank you. Thank you po. Ingat po kayo. Merry Christmas po. Par, magbigay tayo kayo na Sir para pang Christmas party nila. Oo, sige. Paro. Palagi kami binabagyo, masasaya ang tao. Yun, ganyan ang Pinoy. Sige po, ayun, ninalok pa tayo ng pagkain. Ano ba? Ay, ako po yan. Nakapalaw sa amin. Ito po, Jeric P. Kasama ko po. Thank you po. O, di ba? Kahit mahirap ang buhay, masaya pa rin. Ganyan ang mga Pinoy. Bye-bye. Merry Christmas. Sir, shout out. Sir. Naubos doon, naubos doon. Dito tayo par, no? Ah, paggawa ng arena yan. Ito sa kaliwa. Ah, okay, okay. Mga 20 minutes. Ayun, malapit na pala. Maambon. Uy, parang bundok pala dito par. Ayan ang adventure par. Rough road. Woohoo! Actually, sementado siya pare. Nang wasak-wasak lang oh. Dahil siguro sa mga truck na nagde-deliver ng materyales papunta dun sa Roma Bridge, no? Possible. Oops. Handulas. Hala par, lumakas. Buti manipis lang yung ambon. Ayun, sementado. Sementado pero wasak-wasak. Ay, wasak par oh. Yung truck oh. Malaglag yata yun eh. Yun, sementado ulit. May eskwelahan. Kalahi. Nakalagay Kalahi. Hindi ko mabasa eh. Lapit na, 7.3 kilometers na lang daw. Daming niyog oh. Ay, parang may naliligo. Naliligo ba sila? Naglalaba? Libre lang par. Wala siyang entrance eh. Oo, parang sarap maligo oh. Ayun, tinanong namin sina ate. Libre lang daw maligo dito. Ano yan? Nature Spring. Ingat po. Dito pala nanggagaling yung tubig guys. Ayan oh, halinaw ng tubig oh. Wow! Pwede rin dito, pwede rin doon. Ang lamig niya, galing bundok eh. Tsaka malinis. Kaya tricycle oh. So ibig sabihin kaya kahit scooter dito kaya. Ayan par, may mga nakatambak na mga bato-bato. Siguro ginagamit yan sa paggawa ng kalsada. Oo, parang lalakayan nila to. Baka i-connect siguro to sa main road no, sa national road. Kaya kailangan malaki talaga. Yung lutuan ng kopra. So pinapatuyo yun tapos pwede nang gawing mantika. Magiging siyang coconut oil. Ang ganda siguro no. Yung balang araw lahat ng mga isla sa Pilipinas connected na no. May mga bridge na no. Pupunta ka ng Palawan nakamotor. Oy sarap, tatawid ka ng dagat. Connected no, connected. Oops. Ayan oh. Siguro nga gagawin kalsada nga siguro yan. Lapad yan pag natapos. So nakakalahati na namin yung rough road. Palipad tayo ng drone para makita natin yung taas nito.
Ayun guys, so nagpalipad tayo ng drone. Nakita namin na nakita ko yung ano, yung bridge nasa kalahati na yung nagagawa nila. So lapitan pa natin para makita natin ang tutukan yung bridge. At may nakita ko dalawang isla dito. Yung isang isla may community pa nga, may mga bahay sa loob eh. Oo nga eh. Pag titignan mo, nakakatakot eh. Ayun, sementado ulit. Par! Ito yung dating kalsada siguro na maiksi. Ay makitid. Ayun, nilalaparan na lang. Tinabunan na lang nila yung dating kalsada. Ayan o, ang lapad yan par. No? O siguro, 4 na linya to. So pag natapos yung tulay na to, makikinabang yung mga taga-Alabat Island. Syempre, yun yung pinaka makikinabang talaga dyan. Syempre, yung mga produkto nila mula dun sa Alabat Island, mas mapapadali na yung ano doon, transport. Hindi na kailangan sumakay ng Roro. Pwede nang isakay sa motor, yan, sasakyan, 4 wheels. Pwede nang by land. Isipin mo yun, taga-Alabat ka, pupunta ka ng Lopez, kailangan pa pumunta ng, saan yung port? Atimonan, kailangan pa pumunta ng Atimonan kung pupunta ka lang naman ng Lopez, di ba? Uy, may eskwelahan pa dito. Gowitz National High School. High school pala to. Pero parang abandonado na. Parang ano, General na Carfields. Sa kanan na yan, oh. May natatapos na. Ibig sabihin talaga 4 lanes to. 2 linya sa kanan, 2 linya dito sa kaliwa, no? Pwede natin nakatin dito, Har. Boom! I love Roma. Ito Roma na to, par. Roma na ba? Oo. Ayun oh, I love Roma oh. Kaya pala Roma Point Bridge. Dahil yung bridge makikita siya dito. Matatagpuan siya dito sa may Roma, Barangay Roma. Hindi ko alam kung barangay or sitio. I-search na lang natin. Okay, tanong natin doon. Mahaba na nagagawa nila. Inunan nila yung part ng dito sa may Roma. Ito yung mga gumagawa sa tulay. Ang dami nila. May Christmas party yata sila na par. So ito na yung bridge. So guys, hanggang dito na lang tayo kasi may nakalagay doon, do not enter, no trespassing. Tapos ayan na yung Alabat Island. Sa kabila, kita na dito. Ang lapit lang pala ng Alabat Island dito. Mula doon dito sa Roma, papunta doon sa Alabat Island. Ay, kita mo na dito, mula dito. Kita mo na yung mga bahay-bahay doon sa kabila, oh. May cell site din sila doon. Ito ang Roma Point Bridge na kilala rin bilang Alabat Bridge. Ito ay isang 1.7 kilometers cable-stayed bridge na kasalukuyang itinatayo sa Quezon Province. Layunin nitong ikonekta ang Alabat Island kung saan matatagpuan ng mga bayan ng Perez, Alabat at Quezon sa mainland Luzon sa pamamagitan ng pagtawid sa Silangang Pass sa pagitan ng mga bayan ng Quezon at Calawag. Kapag natapos, ito ang magiging pinakamahabang tulay sa Quezon Province at sa buong Calabarzon Region. Sinimulan ang konstruksyon noong 2018 na may tinatayang halaga ng higit sa 1 bilyong piso. Inaasahang magbibigay ito ng mas ligtas na biyahe at magpapasigla ng ekonomiya para sa mahigit 43,000 residente ng Alabat Island sa pamamagitan ng direktang koneksyon sa iba pang bahagi ng Luzon. So tapos na tayo dito sa tulay na ginagawa nila dito mula sa Roma papunta doon sa Alabat Island. Ngayon ipapakita naman namin sa inyo yung port ng Atimonan kung saan sila sumasakay ng Roro papunta dito sa Alabat Island para makita nyo kung gaano din kalayo yung difference, kung gaano kalaki yung difference. Ayan, papakita ko din sa mapa, sa Google Map. So sabi ni Jeric, mula dito daw hanggang doon sa may Atimonan Port is 67 kilometers or mahigit 1 oras yung biyahe. Ayun, almost 2 hours daw yung biyahe. Layo din pala. Layo din pala. So tara, pakita namin sa inyo yung daan. Let's go.
This town's so lame, I'm feeling so wired. It's 4 a.m, I'm not even tired. We're in. Ayun guys, so pabalik na tayo ng Lopez. Tapos punta na tayo ng Atimonan Port. Let's go. Ganda ng daan nito, ng kalsada na to kapag natapos to. Maganda yung view. At masarap yung hangin. Diba? Ang ganda oh. Nasa highway na ulit tayo guys. Ito, eatery Kinalas par. Ayun, try natin yung kinalas. Dito lang yata yan eh. Parang specialty nila eh, kinalas. Kasi may nag-comment sa akin. Ayan oh, kinalas pares, lutong ulam. So sabi ni Jeric, sabi daw dito, yung kinalas daw is para siyang mami. So sabaw pala yun. Ito po yung pinaka-special delicacy ng ano, Quezon, yung kinalas po. Bicol po yun. Bicol pala yung kinalas. Sarap, laing. Siyempre gusto natin yung spicy. Tapos isda. Anong isda po ito? Matambaka. Matambaka. Hindi ko alam yung ratio. Ha? Parang matambaka pero hindi ko alam kung Hindi mo pala sigurado kung ano. Baka matang kambing. matambaka. Ayun. Alumahan. Alumahan pala yung isda na to. Dito po binabahayan mismo dito? Pag talagang malaki po. Pumapasok po dito yung... Yun pala yung dahilan guys kung bakit nila ginagawa itong tulay doon sa taas. So yung parang flyover or skyway. Dahil binabaha pala to. Para diretso pa rin. Nay, kasi kapag po ito binaha, wala nang ibang dadaanan yung mga pupunta ng Bicol, no? Kaya po yun ang inano, bagay parang yun ang project. Project po, no? Matagal na po yan. 2022 pa po yan. After pandemic po, no? Oo nga naman kasi ito pag binaha ito, wala na silang ibang dadaanan papuntang Bicol. So guys, ito kahit kakakain lang natin, umorder tayo ng kinalas. Kahit busog pa kami, para lang matikman natin. Ito daw ang specialty ng Bicol. Shout out sir. Ano pangalan mo sir? OG po, OG. Ayan, shout out kay sir. Si Jeric P. Taga dito kay sir. Ayun. Salamat kay sir. Apalo sa atin si sir. Thank you po. Meron siyang ano to, baka. Meron siyang noodles. Bakit mo tinawag na kinalas? Alam niyo po ba? Hindi. Dahil sa karne. Ano po ito? Baka po. Baboy. Kaya sabi ni ma'am, dahil baka daw, dahil ito hinimay-himay na karne ng baboy. Unang tikim. Yung maliit na pakibay grill. Lasang ano, mami. Nakakaingit habang nagkakamera ako. Napakasarap par. Promise. Natikman na natin yung Mickey Abra. Ito naman, siyempre tikman din natin yung kinalas ng Bicol. No. Masarap daw to, lagyan ng kalamansi tsaka sili para medyo may tapang. Lagyan din natin ng paminta. Sarap! Masiram! So ayun guys, tapos na tayong kumain dito. Napakasarap ng kinalas. Busog na busog tayo. Oras natin ay 1:30 PM. So on the way na tayo sa Atimonan. Ma'am, thank you po. Kakaliwa na daw tayo dito. Bypass. Ayun, Manila, Patanawan. Daming truck talaga eh, no? Para mas madami yung truck na pumupunta ng south kaysa pumupunta ng north. Dahil sa mga port, no? Siguro. So ayun pala guys, kaya yun siguro yung dahilan. Kasi syempre from Manila, yung mga products or yung mga goods, mga items na babiyahe papuntang Mindanao, Visayas, dito lahat dumadaan siguro. Eto, palabas na daw kami na highway. Highway na ulit to. Ayun, doon kami galing sa Lopez. Na-skip na natin yung bayan mismo ng Lopez. So next, Gumaka. Grabe yung expander, wasak. Dagat na pala dito sa kanan. Ay, tinatapalan nila yung mga lubak guys. Nice, good job. Thank you.
Ayan o. Sobrang daming lubak kasi. Ayan pa o. Baka, diretso. Manila, kaliwa. Plaridel, kaliwa. O, Prilis yan. Ang ganda ng daan para. Maganda yung view. Ayan o, daming niyog. Sabi ni Jeric, yung ibang truck doon pa rin dumadaan. Hindi sila dumadaan sa bypass na to kasi matarik yung daan. Siyempre pag mabigat yung truck, kagapang talaga sila dito dahil yun nga, may katarikan yung kalsada. Pero maganda yung view dito guys. Oh, ganda oh. Pag bababa naman yung preno, siyempre mabigat sila, baka masunugan ng preno. Ganda para. Oh, tarik nga. Wow, ang ganda naman ng view bar. Tarik, tarik nga, matarik. Oh, gapang yung bus oh. Oh, yun oh. Halos mga private cars lang daw yung mga dumadaan dito, sabi ni Jeric. Tsaka yung mga truck na malalakas na truck lang talaga. Diretso Manila, gumaka kanan. Woohoo! Ganda ng view oh. Iso ganda. Oh, kitang-kita mo yung kalsada sa taas. Pupuntahan natin. Sana kita sa camera. Taas. Eto, tignan nyo to guys oh. Ayan oh. Tignan natin kung gaano kabagal na lang ang pakakit. Yung takbo niya par nasa 14 na lang. Oo, 14, 15 kilometers per hour. Ganun kabagal. Ayan oh, hirap na hirap siya oh. Ayan oh, tarik ko sa likod natin. Tignan nyo. Kanina nagpasalabad kami ng drone, may mga nakita naman ako mga truck na dumaan dito, pero mas maliit na truck, yung mas maliit. At saka yung siguro mas malalakas yung makina ng mga yun, mga mas bago. Oo, mas mga bago. Uy, ano to par? Ah, may view deck pala dito. Oh. Wow, ang ganda. Oh, dito sa view deck meron din silang kinalas par oh. Ayun, no, nakita ko. Ayun yung ano oh, gumaka. Mula dito makikita mo. Ito, may coffee shop din dito sa taas oh. Ay, parang ganda par. Pero masarap magmotor dito sa bypass na to. Napakaganda ng view at napakasarap ng hangin. At kukunti lang yung mga dumadaan. Ay, ito, highway na. Tapos, kaliwa tayo. Kasi yung kanan, pabalik ng gumaka, no? Ah, okay. Patown proper pala ng gumaka yung kanan. Ayun, malapit na tayo sa Atimonan Port. Riles. So, mababiyahe papuntang Bicol or pauwi ng Maynila galing Bicol. Ingat po kayo sa mga release dito. Delikado. Pwedeng gumanon yung motor mo, matumba ka. Uy, dagat! Ang daming truck oh. Dito sila tumatambay, no? Tsaka may mga karinderya sa site, mga tindahan. Ganda siguro dito pag sunrise. Ganda guys! Wow!
yung nakita natin sa drone shot guys na pag ano, doon sa dagat, Plaridel Port pala tawag doon. Yun, eto na, dito na tayo sa Atimonan guys. Welcome to Atimonan. May sirena oh. Galing. Ayan na yung port. Ayan, dyan sumasakay yung mga nagpupunta ng Alabat Island. So pag natapos na yung daan doon sa Roma Point Bridge, di na nila kailangan sumakay dyan. Pwede silang dumiretso by land doon. Ang Atimonan Port ay isang mahalagang daungan na matatagpuan sa bayan ng Atimonan, Quezon. Isa ito sa mga pangunahing pantalan sa lalawigan na naglilingkod bilang transit point para sa mga tao at kargamento na tumatawid sa iba't ibang bahagi ng bansa. Karaniwang sumasakay ang mga taga-Alabat Island at iba pang mga karatig isla para makapunta sa mainland Luzon para sa trabaho, negosyo o personal na lakad. Maraming mga turista ang gumagamit ng Roro mula Atimonan Port papunta sa Alabat Island upang maranasan ang ganda ng isla tulad ng magagandang tanawin, beaches at hiking spots. Ito din ay ginagamit ng mga negosyante sa paghahatid ng kanilang produkto tulad ng mga sariwang isda, gulay, niyog at iba pang agricultural na goods mula sa isla papunta sa Luzon o iba pang mga probinsya. Ang Roro ay mahalaga para sa mga delivery trucks na nagdadala ng malalaking kargamento o supplies mula sa mainland Luzon patungo sa mga isla o vice versa. Ang Atimonan Port ay isa rin sa mga lugar na nagbibigay ng pagkakataon para sa mas mabilis na transportasyon ng mga tao at produkto, kaya't mahalaga ito sa ekonomiya ng Quezon Province at ng mga kalapit na lugar.